Yugyog ang mundo. Muling binili ng Pilipinas ang pinakamalakas na barkong pandigma mula sa Germany. Sa isang hakbang na naglalayong palakasin ang kanilang maritime defense capabilities, opisyal na tinatakan ng Pilipinas ang isang deal para bumili ng state-of-the-art na barkong pandigma ng MEKO 210 mula sa Germany. Ang kasunduan, na tinapos sa panahon ng bilateral na pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa, ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa pangako ng Pilipinas na gawing moderno ang sandatahang lakas nito at pahusayin ang lakas ng dagat. Ang MEKO ay 210, na kilala sa versatility at advanced na teknolohiya, ay ginawa ng German shipbuilding company na ThyssenKrupp Marine Systems. Ang barkong pandigma ay bahagi ng pamilyang MEKO, na kilala sa modular na disenyo nito, na nagbibigay daan para sa pagpapasadya batay sa mga partikular na pangangailangan ng bansang kumukuha. Ipinagdiwang ng mga opisyal mula sa Pilipinas at Germany ang deal bilang simbolo ng malakas at lumalagong partnership ng dalawang bansa. Ang pagkuha ay umaayon sa mas malawak na diskarte ng Pilipinas, upang palakasin ang mga kakayahan nito sa dagat bilang tugon sa mga umuusbong na hamon sa seguridad sa rehiyon. Ang barkong pandigma ng MEKO ay 210 ay nilagyan ng mga cutting-edge radar system, missile launcher, at mga kakayahan sa pakikidigma laban sa submarino, na ginagawa itong isang mabigat na asset para sa Philippine Navy. Ang modular na disenyo nito ay nagbibigay daan para sa pagsasama ng iba't ibang sistema ng armas, na tinitiyak ang kakayahang umangkop sa pagbabago ng mga banta at mga kinakailangan sa misyon. Si Pangulong Marcos, na naging isang vocal advocate para sa modernisasyon ng mga puwersa ng depensa ng bansa, ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa pagkuha. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matatag na presensya ng hukbong dagat sa pangangalaga sa soberanya ng bansa, at pagprotekta sa mga interes nito sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea. Ang pagkuha ng barkong pandigma ng MEKO ay 210 ay isang testamento sa aming pangako na tiyakin ang seguridad at katatagan ng aming mga hangganang pandagat. Gumagawa kami ng isang proactive na diskarte, upang gawing moderno ang aming mga armadong puwersa, at ang advanced na barkong pandigma na ito ay gaganap ng isang mahalagang papel sa aming diskarte, sa pagtatanggol, pahayag ni Pangulong Marcos sa opisyal na anunsyo. Nakatakdang makinabang ng malaki ang Philippine Navy mula sa mga advanced na feature ng MEKO ay 210, kabilang ang long-range precision strike capabilities nito, makabagong sistema ng komunikasyon, at pinahusay na teknolohiya sa pagsubaybay. Ang kakayahan ng barkong pandigma na gumana sa magkakaibang kapaligirang pandagat ay magiging mahalaga para sa Pilipinas, dahil sa kalikasang archipelagic nito, at sa estratehikong kahalagahan ng mga katubigan nito. Kasama rin sa deal ang mga probisyon para sa pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Navy sa Germany upang patakbuhin at panatilihin ang mga sopistikadong kagamitan sakay ng MEKO 210. Ang pakikipagtulungang ito ay naglalayon na matiyak na ang Pilipinas ay mapakinabangan ang potensyal ng kanyang bagong naval asset, pag-optimize ng kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol at pagtataguyod ng interoperability sa mga kaalyadong puwersa. Bagamat ang pagkuha ay umani ng papuri para sa potensyal na epekto nito sa pambansang seguridad, nagdulot din ito ng mga talakayan tungkol sa umuusbong na geopolitical landscape sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang South China Sea, kung saan ang ilang mga bansa ay may magkakapatong na pag-angkin sa teritoryo, ay naging sentro ng mga tensyon,
at ang pamumuhunan ng Pilipinas sa mga advanced na asset ng hukbong dagat ay sumasalamin sa mas malawak na takbo ng mga bansa sa rehiyon na nagpapatibay sa kanilang mga kakayahan sa dagat. Habang ang barkong pandigma ng MECO ay 2-1-0 ay patungo sa karagatan ng Pilipinas, ito ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang hakbang sa paghahangad ng bansa ng isang moderno at matatag na infrastruktura ng depensa, na nagpoposisyon sa sarili bilang isang pangunahing manlalaro sa mga pagsisikap sa panseguridad sa rehiyon. Ang pakikipagtulungang ito ay naglalayon na matiyak na ang Pilipinas ay mapakinabangan ang potensyal ng kanyang bagong naval asset, pag-optimize ng kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol at pagtataguyod ng interoperability sa mga kaalyadong puwersa. Bagamat ang pagkuha ay umani ng papuri para sa potensyal na epekto nito sa pambansang seguridad, nagdulot din ito ng mga talakayan tungkol sa umuusbong na geopolitical landscape sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang South China Sea, kung saan ang ilang mga bansa ay may magkakapatong na pag-angkin sa teritoryo, ay naging sentro ng mga tensyon, at ang pamumuhunan ng Pilipinas sa mga advanced na asset ng hukbong dagat ay sumasalamin sa mas malawak na takbo ng mga bansa sa rehiyon na nagpapatibay sa kanilang mga kakayahan sa dagat. Habang ang barkong pandigma ng MECO ay 2-1-0 ay patungo sa karagatan ng Pilipinas, ito ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang hakbang sa paghahangad ng bansa ng isang moderno at matatag na infrastruktura ng depensa, na nagpoposisyon sa sarili bilang isang pangunahing manlalaro sa mga pagsisikap sa panseguridad sa rehiyon.